Paalam aking mahal, Part 1. Umaga, habang nagsisimulang magsabog ng kanyang ningning at kinang sa paligid ang haring araw, makikita si Aiza na nakatanaw sa bandang kanluran. Sa kanyang mukha ay naruroon ang hindi mawaring katamlayan. Sinabi ko na nga ba, darating ang sandaling hahanap-hanapin mo rin ang Maynila? Otomatikong napalingon si Aiza sa pinuntuang pinagmulan ng tinig. Frances, huling-huli ka no? Frances, kung nakikita mo man akong ganito, hindi iyon nangangahulugan na ang Maynila at ang karangyang dulot noon ang iniisip ko. Maagap niyang paliwanag. Kung magkakaganon man, hindi kita masisisi. Kaso nga ay hindi. Unang-una, bakit kailangan ko pang hahanap-hanapin ang uri ng pamumuhay ko sa lungsod, gayong kontento na ako rito sa probensya, lalo pa nga at kapiling kita. Kung ganoon, bakit malungkot ka? May pagkabahalang tanong ni Frances. Naalala ko kasi si Ate Jen. Kahit ganoon yun, kahigpit sa akin, mahal ko siya. Saka, alam ko namang ganoon din siya. Kaya ganoon na lang ang kanyang pagbabantay at paghihigpit sa akin. Yun nga lang, hindi niya inilagay sa lugar, kaya sobra tuloy akong nasaktan. Lumapit si Frances sa kanya at masuyong hinaplos ang malambot niyang buhok. Gusto mo ba siyang dalawin? Humugot muna ng isang malalim na buntong hininga si Aiza bago sumagot. Gustuhin ko man, hindi pa ngayon ang tamang panahon. Sariwang-sariwa pa ang galit niya sa akin. Tiyak na ipagtatabuyan lang ako noon kapag ako ay kanyang nakita. Ganoon siya katigas? Ganoong katigas ang kanyang puso at kalooban, kaya alam kong matagal pa ang aking hihintayin bago niya ako mapatawad. O baka nga, hindi na. Huwag mong sabihin yan, saway sa kanya ng asawa. Tinuturuan ko lang ang sarili ko, huwag na gaanong umasa. Mahirap ang mabigo sa isang taong gaya ni Ate Jen. Tugon niyang nangingilid ang luha sa magkabilang mata. Matamis na ngumiti si Frances at pinagsigla ang tinig ng muling magsalita. Tigilan mo nga yan. Oy, magang umaga, halaka. Baka hanggang gabi ay umiiyak ka. Hindi ko lang mapigilan, aniyang nagpapahid na ng luha. Alam mo ba kung bakit ako bumalik? Upang ibigay sa iyo itong sugpo na galing kay Ninang Melinda. Pagbabago nito ng paksa. Bistado ka na kasi niyang mahilig sa sugpo at hipon. Dagdag pa na ang tinutukoy ay ang farm owner na siya nilang kinuhang ninang nang sila ay magpakasal. Ngumiti si Aiza. Ang thoughtful namang talaga ni Ninang Melinda. Sinabi mo pa. O paano? Babalik na ako sa palaisdaan. Pero syempre, bago ako umalis, pinahaba ni Frances ang nguso habang nakatingin kay Aiza. Ikaw talaga, kakikis mo lang kanina. Aba, iba yung kanina, iba yung ngayon. At lalo nitong pinagkatulis-tulis ang nguso. Sige na nga. Ani Aiza na lumapit kay Frances. Ang balak ni Aiza ay isang simpleng halik lang ang ipababaon sa asawa. Subalit, nang makalapit siya sa asawa, mabilis nitong hinapit ang kanyang baywang at siniil siya ng isang ubod-init na halik. Sobra ka, humihingal na wika ni Aiza nang mag-awat tunong na nagagalit ngunit tumatawa. Pinasasaya lang naman kita, ani Frances na nagtatawa rin. Pero sa totoo lang, kung hindi ako kailangan sa palaisdaan, mata mo lang naman ang walang latay ng halik sa akin. Lumakas ang tawa ni Aiza. Kau talaga, magbalik ka na nga sa palaisdaan at nakakahiya kay Ninang Melinda.
Sinunod naman ni Francis si Aiza. Ngunit bago iyon, muli nitong ginawaran ng halik ang asawa. Pagkatapos, hinimas nito ang kanyang tiyan na nagsisimula ng magkaroon ng umbok. Nagdadalang tao na si Aiza at magdadalawang buwan na. Malayo pa ay nakatingin na ang babaeng makakasalubong ni Francis. Mirna, ako nga, Francis. Salamat ulit sa inyo ni Aiza ha. Kung hindi ninyo inurong ang reklamo sa akin, tiyak na hanggang ngayon ay nasa kulungan pa ako. Okay lang yun. Kumusta ka na nga pala? Hito, pinipilit tanggapin ang pag-ibig na hindi talaga para sa akin. Anito, nagpawala ng pilit na ngiti. Tama yun. Saka naniniwala ako, hindi malalaunan at makakatagpo mo rin ang lalaking sadyang ilalaan ng may kapal para sa'yo. Sana nga. Kahit nararamdaman kong matagal pa yun. Ang natitiyak kong malapit na ay pagdadalang tao ni Aiza. Nagdadalang tao na nga ba siya? Ay nako, sa awa ng may kapal, 2 buwan na, halos ang kanyang tiyan. Hindi pala malalaunan ay may tatawag na sa inyo na nanay at tatay. Oo nga, kaya ngayon pa lang ay maligayang maligaya na ako. Basta Francis ha, ngayon pa lang ay nakikipagkasundo na ako sa inyo. Mapababae o mapalalaki ang inyong panganay, isa ako sa mga ninang, okay? Oo naman. Bakit hindi? Salamat. Ngayon, ako lubusang naniniwala na napatawad na nga ninyo ako. Maluwag ang pagkakangiting wika ni Mirna. Sige, maiwan na kita. Kumusta na lang ako kay Aiza? Makakarating nakangiting tugon ni Francis. Lingid kay Francis habang kausap niya si Mirna ay nakatanaw sa kanila ang hindi kalayuang si Tata Andres. Si Mirna yung kausap mo, diba? Tanong nito nang sila'y makalapit na. Si Mirna yon? Oo. Bakit inaakit ka na naman? Natawa si Francis. Inaakit? Hindi, Tata. Nagpapasalamat lang siya na ginawa naming pagpapatawad kay Aiza sa kanya. Kaya niya ako kinausap. Nagpresenta rin siyang maging ninang ng aming magiging panganay. Mabuti kung ganun na lang. Sa himig ng pananalita ay ibig sabihin hindi kampante ito. Mag-ingat ka riyan kay Mirna. Hindi natin alam ang takbo ng kanyang isip. Mabuti nga kung totoo ang sinabi niya na natanggap na niya na hindi ikaw ang lalaki para sa kanya. Sa tingin ko naman ho ay parang ganun nga. Sana, Francis. Dahil kung palabas lang niya ang lahat, malaking problema iyan sa inyo ni Aiza. Maiba nga pala ako. Ipinasasabi ni Melinda na tumawag raw ang hotel. Nagre-request ng karagdagang supply ng sugpo. Walang problema, Tata. Inasahan ko na ito. Kaya may nakahanda na talaga akong pangdagdag sa kanila. Magaling na bata. Pori ng nakatawang matanda. Tata Andres, okay lang ba kayo sa inyong tinitirahan ngayon? Pangungumusta ni Francis sa pangalawang ama. Oo, huwag mo akong alalahanin. Kung bakit naman kasi kailangan yung pangbumukod. Walang kaso yun. Tata, baka man naman nagbabalak na kayong mag-aasawang muli kaya humiwalay kayo sa amin ni Aiza. Kung sakali, huwag ninyo kaming kalilimutang imbitahin. Malakas na tawa ang isinagot ng mabait na matanda sa bero ni Francis. Isang umaga, habang kausap ni Aiza ang ninang nila sa kasal na si Melinda. Kumusta naman, Aiza? Nawiwili ka ba dito sa probinsya? Oo naman, ninang, nakangiting wika ni Aiza. Baka naman sinasabi mo lang yan dahil kaharap mo ako. Hindi, ninang, totoo iyon. At alam nyo ba, wala akong pinagsisihan sa pagkakatira ko dito. Pinahanga mo ako, Aiza. Bihira sa gaya.
at mayayaman ang magnanais na manirahan dito. Bakasyon, oo, pero yung dito mag-stay for good, malayo, hindi ko naman sila masisisi. Dahil nakita mo naman, napakalaki ng kaibahan ng pamumuhay sa syudad kaysa sa pamumuhay dito sa probinsya. Iyan nga yata ang dahilan kaya mas pinili ko rito, Ninang. Para kasing masyado na akong naiingayan sa syudad. Sobrang polluted na rin at ang mga ugali ng tao masyado nang apektado ng mga pagbabago. Bihira na ang totoo. Wala pang ginagawa kung hindi ang magkipagkompetensya. Ang masama pa, maraming ayaw magpatalo. Kaya naman hilahan ng hilahan pababa. Crab mentality. Napatawa na lamang si Melinda. Hindi ko akalain pareho pala tayo ng pananaw pagdating dyan. At si Francis, maswerte ka na rin sa kanya. Oo nga at hindi siya mayaman at edukadong gaya ng mga kabinataang nakakasalamuha mo sa syudad. Pero masikap naman at masipag, mabait pa at marunong makisama. Oo nga, Ninang, hindi lang yun, sobra pa siyang mapagmahal sa asawa at naniniwala ako na magiging mapagmahal din siyang ama. Oo naman, tiyak yun. Saka hindi mo ba napapansin, wala siyang bisyo. Kaya magiging mas ligaya at masaya kayo at walang mabigat na problema ang pagsasama ninyong dalawa. Pagwawakas ng kanilang Ninang Melinda. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 2 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. Huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At huwag kalimutang mag-subscribe and click the bell para sa mga bago nating upload. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga gustong magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking Facebook, Lovely ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely.